Benecutie. May Claude pa naman. Meron ding carry, meron ding mga exotic picks dito na pwede lumabas mula kay Benecutie. Mga fighter, gold lane, like yung mga Ruby, Minsitar. Na Oo sila nga din pala, actually siya din yung nagpakita nun. Oo, S9. Pero ito na yung tanong what do you pick in a possible elimination game? Minsitar. Ano yung ipipick mo dito na alam mong hindi ka magsisisi? Ayan na yun. Okay lang, roam na lang kasi yung kulang dito sa Aurora. The Edith and the Hylos in one team, pero with the Alice, hindi ba parang overloaded sa magic damage ang side ng TL? Hindi lang parang overloaded talaga ng magic damage. Pero ang nakakatawa naman kasi dito is ang bibili lang naman ng Radiant Armor, yung Phoebus. And hindi rin ganun kasi yung Phoebus bumili ng Radiant Armor kasi hindi yan yung natural item progression niya. So, it is still a nice pick coming out from TLPH. Kaso medyo team fight heavy lang itong lineup na to. Before they take out objectives, kailangan nila manalo ng team fight talaga. So, Aurora dito, I think you have to double down on the split capacity. Pwede pa rin yung Cho, pwede pa rin yung Kaja. Or, kung gusto mong labanan yung team fight, Carmilla is open. Or Minotaur, okay. Team fight. May pantapan sila sa team fight and it allows the Hayabusa to just focus on split pushing in this game. Parang binasic ng konti dito ng Aurora MLBB, no? Basic fundamental drafting yung nakita natin. Kung may AOE sila, may AOE din ng kupunan ng Aurora MLBB. At good mixture of physical and magic damage as well. At pantay-pantay din ang mga power spike. This is Aurora going back to basics. Pero yung aggressiveness ay posibleng makita natin in-game. Meanwhile, if your team Liquid Philippines, you gotta believe in magic because of the Hylos, the Alice, and the Luyi na kanilang hawak-hawak. Isama pa nga si Sanford na gamit yung Edith. The question is, will they have enough magic to bring us to Game 5? Or will Aurora make it to the next round? Casters, pasok. Ito na ang game number 4. Aurora laban sa Team Liquid Philippines. Again, match point para sa Aurora and TLPH. Ito na ang huling pagkakataon. Huling pagkakataon para sumigaw ng Let's Go Liquid. Yes. Ang defending champions ay nakikita natin sa ganitong sitwasyon. So isa ito sa pinaka-indicators natin na talagang napaka-competitive ng nakikita nating season at na talagang on the brink of elimination na. Ang kailan lamang ay tinitingala ng lahat ng mga kupunan. So titingnan natin kung ano nga ba ang magiging parang outcome ng larong ito given na makikita natin si Benecutie, hahawakan niya ang Alice. Oo, isa rin sa mga heroes, by the way, na nakadikit sa kanyang pangalan. Nung mga time na uso pa sila Lunox, Yes. ayan, isa din si Alice. Ang difference nga lang yun is yung pinpoint ng ating game tambayan na parang nag-double down pagdating sa magic damage yung lineup dito ng Team Liquid Philippines. Pero meron din naman kasing meta before sa MLBB na way back season 5, season 4 na pag naka-magic ka kasi or super magic damage dependent ang inyong hero composition, ibig sabihin gusto nyo ng early game. Yes. At yung sinabi nga nila na very team fight heavy yung composition ay hindi naman malabong sobrang i-capitalize nila yung presence ng multiple sources of magic damage para talaga magka-advantage doon sa mga ganoong instances. So, inaabangan natin, especially yung mga first few objectives dito sa labang ito, lalo na yung first turtle, no, kung ano ang magiging takbo na laro na ito for Team Liquid Philippines kasi napakarami nga nilang potential sources ng ganoong klaseng pwedeng maging tipo ng aggression. At ngayon pa lang yata ay nakikita na natin ito ng paunti-unti. Si JPA, tamang hanap lang at ang presence pa rin talaga ng Suyo with, or in terms of securing objectives, yung isa sa mga kailangan natin respetuhin. At ayun na nga, in action, TLPH secures the first turtle of the game. Pagkakasabi mo na grabe mag-secure ng objective ay nakasecure nga dito ang Suyu ng side ng TLPH and sa may top lane natin parang ang abangan natin dito is kung paano yung magiging rotation for Benecutie kasi Alice is known to be a hero din na parang expect mo to be part of a team fight agad at mas makakapitalize siya kung makakapag-roam around the land of Dawn. Yeah. So the typical pattern pa rin para sa ating mga championship teams. Grabe dito ang yung paggamit ng Hylos ni JP ay literal walang pagtatago o kung anong napandikit lang doon sa mga miyembro ng Aurora MLBB na kanilang sinascout. So, eto naman yung version
ng kung ano mang magiging rotation ng Team Liquid Philippines na well-informed talaga sila sa kung saan man yung pwesto ng Aurora MLBB. So, hindi natin pa naman nakikita yung sobrang mga maaksyong laban natin. Parang tamang utilize lang the information as much as possible para makakuha kayo ng early advantage at magandang farming. Parang paunahan lang yan sa sabihin natin pwestuhan pagdating dun sa mga farming areas. Ang ano lang dito is parang different kasi yung sabihin natin skill set with the Minotaur and even this Hylos na nakikita natin ngayon na tinatarget ng mga players ng Aurora. Oh, pero makunat ang glorious pathway revitalize dito ni JP na Hylos. So mukhang hindi pa naman siya mabibigyan doon ng Aurora MLBB and parang isa yun sa mga parang nagpapakita sa atin na very reliable nga as of now ang pagpo-front na pwedeng i-offer dito ng Hylos ni JP, though not until syempre makuha na rin Mga damage item. dealers lalo si Domeng. Mga glowing one, ganyan, or kung may magdi-Demon Hunter Sword si Halberd. Tingnan natin kung ganun yung magiging takbo or early ba siya na i-build para dito sa mga players ng Aurora. So okay, makikita natin na magkakaroon na rin ng turtle para sa ating game. So unang pupwesto dyan is Gravy JP para nandun din ang dalawang players ng side ng Aurora para magbigay din ng vision sa kanilang team. Dito natin matatansya kung ano yung magiging takbo ng laban eh. Kung paano yung magiging team fight sa umpisa pa lang ng ating turtle. Ayan na nga si JP na naglatag na ng Glorious Pathway dito. So napakalaking espasyo ang naibigay nila muli para kay Carl TZ. Ang magiging trade na lang sa ngayon ng Aurora MLBB of course ay yung plating na nakuha ni Domeng dito sa bottom lane. Pero ang bilis ng pagbaba dito ni Sanford and ni Carl TZ pero na-anticipate din doon ni Paldomeng. Tsaka parang nag-switch lane agad sila, no? Kasi si Benny Cutie nasa may top lane, tapos sa may bottom lane pa si Domeng. So, probably iniiwas din talaga yung rotation na gusto na maging part na rin si Domeng later on sa next na team fight, sa may next na turtle. So, ang dami nilang kakaibang MLBB yung ginagawa ng mga players natin eh. Ang ano nga sa sobrang tansyado din at ingat pala nila dito ay maski yung attempt doon sa bottom lane ni Domeng ay parang na-sense na niya agad. Pero Flicker force out dito mula kay Renegade. Ito siguro yung isa sa hindi pa natin nakikitang nangyayari actually this series. Yung sobrang na-force ng Team Liquid ang roamer dito ng Aurora MLBB. Kasi parang for the entire series, sobrang Lagi si nakuuna. Renegade, yung nagtaka-establish. Oo, parang hindi siya taga-Georgia sa game na to. Parang nasa Riverside talaga siya. Oo. Yun yung to emphasize lang kasi si Renegade talaga lagi naka-advance doon sa may Riverside. Kaya grabe yung vision ng Team Aurora. Ngayon, TLPH ang gumagawa niyan with the JP also and even ang RTC talagang all over the place. Which, by the way, RTC is at level 10. Ay, ang bilis! At ang bilis lang din nilang mabubura doon si Demon Kite sa bottom lane. So parang ang atake ay hindi necessarily team fight kung team fight ang hanap. Oo, forward Isa-isa. sila. Pero hindi naman nila kailangan ng sobrang i-commit ka. Less na lang kompleto ang Team Liquid Philippines. Katulad na lamang nito, double kill para kay Carlito. Oo, parang totoo talaga yung nakita natin sa... Totoo talaga, statistics yun eh. 100% yung win rate ng Lugi ni Sanji. So, teleport is real. Para sa kanila, 102 for this Lugi. Diretso glowing one at yung Torre din sa gitna. Naku, napaka-importante yan. Lalo na Hayabusa, yung hero dito ng Aurora. Parang na-amplify ng Luyi dito ni Sanji yung pagka-liquid stampede nung playstyle nila. Kasi ang bilis nilang lumipat-lipat sa mga lugar at mag-convert na napaka-crucial talaga lalo kung ganito yung lineup mo kasi gustuin mo nga talaga na maka-early ng sobra at makapag-snowball. And so far, 3 consecutive turtle objectives ang masisecure ngayon ng Team Liquid Philippines. So, kaya Malinis. pala lumolobo sa halos 5K na ang kalamangan nila. Malinis. Probably ito yung pinakamataas nating goal lead para ganito ka-early. Uy, top lane! Demon Kite is down again. Parang deja vu na nangyari sa may bottom lane kanina. So that is gonna be the second death ni Demon Kite. Oh, parang ito rin yung version ng Team Liquid Philippines na mas nakikita natin in action ang San-San connection. Yes. Na parang mas nagkakaroon dito ng magandang layering from these two players ng Team Liquid Philippines. Alam naman natin for the longest time, grabe yung kanilang capability na mag-set ng things up para sa kanilang mga kasama. So the synergy is definitely there and napipave nila yung way para magkaroon lang ng space. Or actually even JP, siya yung pinaka nangunguna in terms of paving the way kung yun lang. Kasi naman Hylos to eh. Naghahanap lang siya lagi or
Actually, kahit naglalakad lang siya, parang malaking threat na agad. Para dito sa Aurora, naku, nandito si JP, baka mamaya bigla na mag-Glorious Pathway. Try nila kanina bigyan, diba? Ay naka-revitalize. Tapos yung Glorious Pathway itself ay meron ding passive or nakakapag-heal nga ng mga players. So maingat ngayon ang mga players ng Aurora. Pero yung ginagawa kasi ng TLPH, parang ayaw din silang pahingahin in a way. Kasi after teamfight or after securing kill, nagsisecure sila ng objective. Yep. Pero ito naman na yung sinasabi nating paunti-unting items din ng Aurora. So, nakapag-glowing one na rin dito si Yue. And kapipick up lang din ng Flask of the Oasis ni Rene J. So, kung yung mga teamfights dito ng Team Liquid Philippines na sobrang ipipilit lang ang pag-uusapan, baka may higher chance na sila of surviving and countering din yung sustain na hawak dito ng Team Liquid. Pero syempre, unti-unti lang muna yon kasi ultimo Team Liquid, parang ano talaga sila eh. Iwas sila Parang sa mga laban. Parang ano nga sila nakasistema sila ngayon na pag meron lang dadaan dun sa kailangan natin gawin, tsaka natin bibigyan. Pero hindi na yung pinipilit na magkaroon ng teamfight. Yes. Na okay, sige, gawa tayo ng pwedeng puntahan. So ito pinapataba na si Benicute sa may top lane. Hinahatid na, makapal yung minion doon, pakiclear muna kasi maglo-lord tayo. Parang ganun yata yung naging comms Oo. ng TLPH. Mabilis nga na transition agad eh. Papunta dito sa Lord Objective na mukhang ipinaubaya na muna ng Aurora MLBB since level 1 Lord pa lang naman din ito. So 8 minutes into this game, meron ng halos 8k gold lead na inawakan ng Team Liquid Philippines. Pero halos ubusan na rin yata ng outer turrets ang ating matutunghayan. Gusto ko lang sabihin na si Carorito ay nag-enjoy sa farm. Level 15. Nandito yung Suyu. So parang medyo mahirap na habulin to para side ng Aurora. But yung Lord will march in dito sa may bottom lane. Paano ba ang madali bang madedepensahan or masisiraan sila ng inhibitor turret if ever? Hindi malabo na parang mag-a-attempt talaga dito ang Team Liquid. Though isa siguro sa mga pros din na meron ng Aurora, of course, ay meron sila Nathan. Tsaka yung presence kasi ni Benny Cutie. Hindi ko alam kung meron na siyang Winter Dragon. Aray! Pero talagang kailangan na may malinaw kang idea kung nasan lahat bago ka sobrang mag-attempt na pumasok. So gulat na lang tayong lahat sa damage pala na meron na dito sina Sanji. So tingnan natin kung magiging matagumpay pa ang depensang ito ng Aurora MLBB kasi nandito na yung Glorious Pathway. Medyo nararamdaman ni JP yung update. Nandun na rin yung Minuan Fury, kinasana. Kaso nga lang sumasakit na rin pala yung mga primal rock na binabato rito ni 4D. At ngayon ay meron ng naproc na isang shockwave para dito sa inhibitor turret. Pero hindi pa doon nagtatapos at nakukontento ang Team Liquid Philippines. Parang gusto yata din nila diretso. Grabe kung anong movement na yun. Winashing ni Carl Tizzy at kita na nga natin yung damage ng mga players ng TLPH at hindi na nga tinantanan yung torre sa baba so magsisira na rin dito yung inhibitor turret. So 10 minutes pa lang ng laban natin nakasira na agad ng inhibitor dito yung side ng TLPH. 4-0 by the way yung ating score for this 10-minute game at parang walang makapasok dito ng mga players ng Aurora. Pero may setup lane na hinahanap nila. Ayun na nga, Dimon, kahit papasok din sa likod pero paghahatian naman yung damage. Kaso nga lang nandoon na rin yung ibang mga makakatakas with the diversion out. At ngayon, teka lang, magkakaroon yata ng magandang palitan dito si Carolito at Edward. Pero double kill yun para kay Benny Cutie. So okay, tatlo naman tayo para sa ng Aurora, dalawa naman para dito sa side ng TLPH. At yung torre sa gitna ay konting-konti na lang, masisira na dito ng TLPH. Parang inaantay na lang nila anytime. Benny Cutie and Sanford is here for the pressure against Aurora. At ito yung mga games na medyo masakit sa ulo kasi parang kung ikaw yung TLPH, parang inaantay mo din na okay, sige, magkakamali dito yung Aurora. Pero Aurora parang ayaw din na magkamali. Pero for TLPH, grabe yung pressure. Talagang pressure is real. Yes, hindi ko maipaliwanag kung gaano kahalaga ang labang ito para sa Aurora. Definitely na pagka nakuha nila ito ay ibig sabihin nun, lagpas na sila sa play-ins at sila na ay mag-advance sa day number 2. Isang panalo na lang ang kinakailangan nila. At ngayon parang ang Team Liquid na mamurin kung gaano nila kaayaw ibigay yun. Gusto nilang madepensahan yung corona, yung titulo na hawak-hawak nila for the previous season. So ngayon nasa top lane halos lahat ng mga members ng Team Liquid. May diversion naman sila kung gusto nilang bumaba doon sa Lord Objective. Si Benny lang Nakaka-spawn lang. nagpakita. Si Benny lang nagpakita. Tapos ito biglang na. magte-teleport para sasalubungin yata ng mga players dito at biglang bumulaga. Pero si JP lang yung nandun as front. So may kita natin na aalis at nagpupulasan ng mga players dito ng Aurora. So napakakalmado mga teamfight or napakakalmado mga initiation na atin nakikita for both of the teams. Pero Carl TC nakikipag-washing with the Lord. Grabe no, yung Evil Queller dito ni Carl Tizzy na pa-hold ay parang nata-throwback tayo sa Yi Sun Shin na hindi mo maintindihan. At ang sakit na nung damage
To be fair, na binabato nung kanyang parang buo na. Ganun. Oo, So, meron siyang ramdam mo. pushing. Meron siyang Pushing. pushing. Ganun, okay. Oo, kakaiba pala tong si ano eh, si Soyu eh. Ang dami palang trip eh. Meron siya, yung una Washing naman tsaka ay, ano yung isa. yung first skill niya, yung babato niya yung maliit na sword niya, tapos susunduin niya. Yun naman ay, ganun. Paano? Hindi no. Hindi ko nga narinig. Ganun. Ah. Mabilis lang kasi yun, tapos nawawala siya saglit. Di ba? Tapos yung second, Yung mushing. oh, yung third, Yung ano, ganun. oh, parang parang sa pandinig ko, pare-parehas. Pareho lang. Parang pare-parehas na ng tunog. Ito, ang tunog ng victory na kaya ang inaantay na TLPH para ma-extend ang ating laban at ma-extend ang kanilang chance na madepensahan ang kanilang corona dahil pumasok na si Benny QT. At nandun na nga yung Winter Tarantula Play, tapos sasapat yata itong bibiling oras ng Aurora or ng Team Liquid para talagang makapag-combo dito si Sanji. Pero wala pa namang makukuha doon with the Ogi Shadow King si Demon Kite. Dalawa na ang tumba para sa Aurora MLBB at gusto na lang nila depensa dito sa